Ayoko tumulot sa akin mga anak ko. Bilang magulang, kailangan kayanin natin yun para sa aming pamilya. Ang pangarap ko sa aking pamilya ay simple lang, ngunit puno ito ng pagmamahal. Sa ilalim at malawak na karagatan, may isang uri ng isda na hinuhuli ng mga mangingisda sa kalatagan. Ngunit, gaano man kayaman ang kalikasan, minsan, sadyang madamot ang karagatan. Kakasikat pa lamang ng araw. Pero paalis na si Tatay Joel. Sakay ng kanyang tricycle, bitbit ang kanyang lambat at sagwan. At pag-asa na may maiuuwi para sa pamilya. Mahigit ilang oras ang binahe ni Tatay Joel papunta sa dagat ng Barangay 2 Bagong Puok sa lalawigan ng Batangas. Gamit ang maliit at hiram na bangka. Sino ba nagturo sa inyo na mangisda? Ganyan. Tatay ko po, yung tatay ko, dinagturo sa akin mula pa ako kababata pa. Tinuro ko ng tatay na mag-aquarium, mag-alambat, mapuhuli ng isda. Pero unang trabaho ko, mag-aquarium, ganyan po inuhuli ko. Ako po tumigil na po akong pang-aquarium, na sumakat po ang aking tainga, hindi tinig, dahil tumigil na ako pag-aquarium. Ngayon po, nag-alambat na po ako. Sa tahimik at kalmadong ilalim ng dagat, ang pandinig ni Tatay Joel ay unti-unting humina dahil sa pag-aquarium o pagsisit sa malalim na parte ng karagatan. Hindi po ako nakatapos, hindi na po tayo elementary. Ayan na po yung nakagisnan nyo. Yun po ang mahirap ang buhay namin, hindi na ako pinaaral niya, hindi na ako pinaaral ng diretsyo. Pinatigil niya ako nung nakatapos ng grade 10. Hindi ako nakapag-aral ng high school. Hindi ginawa ng tatay, tinuro ako pang pangingisda, ganyan. Para ako matuto, ganyan. Para sila matulungan ko sila kanilang pamilya ko. Ganyan. Kilala ang isdang kuyog o rabbit fish sa lalawigan ng Batangas, kung saan karamihan sa nakatira dito ay ito ang pangunahing hinuhuli. Ang isdang kuyog ay pwede ring iday, kung saan ibinibilad nila ito ng 1 o 2 araw para maging danggit. Ipinagdiriwang din ang fiesta ng kuyog o mas kilala sa tawag na Kinuyog Festival dito sa Calatagan, Batangas. Isa si Tatay Joel sa maraming mangingisda sa Batangas.
na kung saan ay patuloy na umaasa na maging makulay ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Tulad ng kanilang piyesta. Ano po ba yung pagiging asawa po ni tatay? Tumutulong po kayo sa pagbebenta niya ng kuyog tsaka pagiging ina po. Siyempre, unang-una, napakahirap pagsabayin yung pagiging ina. Tapos, maghahanap buhay ka, patutulong ka. Siyempre, bilang magulang, kailangan kayanin natin yun para sa aming pamilya na makatulong sa aking asawa. Kahit nahihirapan, diretso lamang para masuportahan ang aming pangangailangan sa araw-araw. Gusto ko lang po magtanong tungkol sa inyong karanasan sa pangingisda ng kuyog. Paano po ba kayo nagsimula dyan? Yung naging karanasan ko sa pangingisda ng kuyog hindi naging madali para sa akin. Dahil bilang isang parte ng LGBTQIA+ community, hindi siya madali kasi nandun na yung pangungutya sa amin. Tapos yung karanasang yun, sobra sa hirap, sobra sa pagod. Grabe yung sakripisyo namin din para lang makahuli ng isda. Ano pong kadalasan na nagkikita niyo po sa pangingisda niyo? Pag naka-700, matuwa na ako sa naka-700, kinikita ko, tuwan-tuwa na po akong ganyan. Kung pag kumita na nga akong 300, 200, konti, 500, kulang pa sa aking mga anak sa pag-aaral. Kahit ganong kahirap ang hanap buhay, sinipili ko para sa pamilya, para sa mga anak kong na mga nag-aaral. Masuportahan ko po sila bilang magulang, nahingi sila ng kanilang mga project sa school. Pag minsan, hindi rin naman namin maibigay dahil kulang nga sa kita. Sobrang masakit sa amin yun na hindi namin maibigay sa kanila ang kanilang pangangailangan. Siyempre, nadoon na yung tagok sa buhay. Nandiyan yung problema. Hindi may iwasan yun eh. Problema sa school, problema sa pamilya, problema sa financial. Yun, ganun kahirap na parang sobrang stressful na, nakaka-depress. Pero sabi ko, kung hindi ko gagawa ng paraan to para maging okay ako, matatalo ako, kailangan kong labanan to. Siyempre, bilang anak, masakit para sa akin na makita ko ang mga magulang ko na naghihirap at nagsasakripisyo para sa aming magkakapatid, para sa akin, pinag-aaral nila ako. Masakit para sa akin yun kasi hindi ko din kinakaya minsan eh. Andyan yung minsan gabi, umiiyak ako, sabi ko, hala, paano na lang to, ang dami na namin problema. Dadagdag pa ako, dadagdag pa yung mga gastusin sa school. Darating ka akong araw na hindi lang basta ganun yung buhay na kahinat na namin. Kailangan may mapatunayan ako sa sarili ko na hindi lang ako bilang anak na tutugon sa pangangailangan, kundi ako din yung anak na tutugon sa pagmamahal na dapat meron sa kanila. Sinamahan namin si Tatay Joel para manghuli ng kuyog sa araw na to. Nang makarating sa dalampasigan, inihanda ni Tatay Joel ang mga kagamitan at hinila ang bangka para sa pagpalaot. Ang proseso sa panghuhuli ng isdang kuyog ay ang paglalatlat ng lambat at paghampas sa tubig paikot sa paligid ng lapat. Gamit ang mahabang panghampas, binubulabog ni Tatay Joel ang mga isda papunta sa lambat.
Matapos ang ilang oras ng pag-iintay sa gitna ng karagatan, ang isdang nahuli ni Tatay Joel ay 3 piraso lamang. Ano po bang pangarap nyo para sa pamilya nyo? Gusto ko lala matapos yung pag-aaral ko ng mga anak ko. Sana, gusto ko makapagtrabaho ng maganda kahit ako mahirap, kahit ako mahirap konting pera, kakayanin ko pa rin kanila kahit gano'ng kahirap ang hanap ko, kakayanin ko pa rin yun. Pangarap ko po lamang, yung maibigay ko po ang kanila pong pangangailangan sa araw-araw, masuportahan ko po sila, kaming mag-asawa sa kanila pong pag-aaral. Yun na lang po ang pangarap ko, yung matulungan namin sila sa kanilang pag-aaral. Ang pangarap ko sa aking pamilya, maging masaya sila. Magkaroon sila ng maayos na pamumuhay, magkaroon ng maayos na pangangatawan, kalusugan habang tumatagal yung panahon. Gusto ko kahit paano masuklian yung kanilang hirap, pagod at pagsisakripisyo na tinaguyod nila para sa amin. Na kahit paano kung saan yung komportabling buhay na pinagkait nila para sa kanila, ibinigay pa nila at sinakripisyo pa nila para sa amin. Gusto ko lang makatapos ng aking anak ko, yung BSU, college. Gusto ko lang matapos ng anak yung padalwa, saka yung aking national, 3, kaya elementary. Gusto ko lang ako makatapos yung pag-aaral nila. Pangarap ko para sa aking pamilya, syempre, magkaroon pa sila ng mahabang buhay. Gusto ko pa silang makasama, ganyan. Gusto ko pa silang, gusto ko pang ipadama sa kanila yung pagmamahal na gusto kong ibigay sa kanila. Gusto ko silang mayakap at syempre, makapagpasalamat. Gusto kong ipagmalaki nila ako bilang isang anak na ito ako ngayon, okay ako ngayon, maayos ako. Hindi dahil sa sarili ko lang, kundi dahil sa pagtataguyod ng aking pamilya, ng aking mga magulang. Ang gusto ko din makita nila na yung pangarap ko para sa akin ay pangarap ko din para sa kanila. May kasabihan na ang pangarap ng anak ay nagsisimula sa sakripisyo ng magulang. At ang pangarap ng magulang ay nagtatapos sa tagumpay ng kanilang anak. Sa bawat pagod at hirap na dinaraanan ng pamilya, nananatili ang pag-asa na balang araw sana ang sakripisyo ay magbubunga rin. Ako si Raymond Valdecañas. Maraming salamat sa inyong pakikinig pagsama sa aming kwento ng pagmamahal, sakripisyo, pangarap, at pamilya.